Pero sa video na ito, ayan, sa video na yan, nakapapakita ko pa lang, ano ang nakikita natin? Sayawan, laklakan sa party, at hindi natin alam, polboronic, at kung ano-ano pa. 'Di ba? At kasama ang mga politikong polboronic, although hindi lang sila visible dyan sa video na yan. Alright, okay? Nasaan, sabi ko, ang trabaho? Nasaan ang tunay na pakay ng pagbisitang ito para sa Pilipino? Alright, so ngayon, ang mga mainstream media at itong NBI, dahil yan ay kumalat na ng milyon-milyon, at ang twist nila sa story, sinasabi ko daw na si Lisa Tanas ay kasabwat sa pagkagurgur nitong taong kasama nila. Hindi ko sinabing kasabwat siya. Ang sinabi ko ay, according to our source, person of interest siya. Okay? When you say person of interest, di ba? During the crime o kung ano man, di ba? Kung sino yung present o presente in Espanyol, di ba? Kung sino man ang present doon sa pinangyarihan ng insidente ay subject for questioning. Hindi ko sinabing nakakulong ang gaga. Ang sinabi ko lang, according to our source, ay na-hold siya dahil kailangan tanungin at hindi lang siguro siya at marami pang mga kasama doon. Pero hindi pa tayo makakapagbigay ng linaw right now yung cause of death talaga, kung talaga bang na-overdose, kaya paulit-ulit ko, na-overdose ba sa Clorox o kung ano man, kasi maraming angle, it's under investigation. Saan ang fake news doon? At karapatan ninyong mamamayang Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ninyo dahil bawat gastos ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa Marcos ay pera ninyo. It's public interest. Right? So ngayon, dahil nataranta ang mga buwaka ng ina sa pakipag-ugnayan ng mga putang ina kayo, mga sinungaling na mainstream media, ngayon, sinasabi na ito ay fake news. Actually, hindi ako actually ang unang nagbalita nito. Alright? Kaya nga, tanong ko sa inyo, mga kababayan, yung mga media, nag-report sila na binalita nila na may namatay, okay, nakilalang tao, pero hindi sinabi ang, cause of death, hindi pa naman talaga masasabi yan, kasi wala pa yung coroner's report. Pero pwede mong sabihin na namatay sa hotel kasama ang mga kaibigan at nag-party-party. Okay? Then, missing information, saan namatay, saan ang location. 'Di ba? Although ngayon may mga lumalabas na ng mga media na nagsasabi kung saan ang location, pero missing pa rin yung information kung saan, ano nangyari exactly, nag-party or what. Ang dami ng information. At ngayon, dahil dyan sa mga expose natin, sabi ko nga sa inyo, sinasaluko lahat. Lahat, bala, assassins, lahat, kaso and everything, para sa paglaya ng mamamayang Pilipino sa mga hinayupak na ito. At pinapangako ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko uurungan ang mga buwakang inang ito. Dahil inumpisahan natin itong laban na ito para sa inyo, hindi para sa akin. Dahil ang napapala natin dito ay what? Gorgor, kung sila ay makaswerte. Now, mga kababayan, galit na galit kahapon, pinag-usapan natin na itong National Bureau of Investigation, yung kanilang head na si Jaime Santiago, ako daw ipapahanting, ipapahanap, ipapa-extradite dahil sa kasong inciting to sedition at fake news. Long overdue na ito. Sinabi na nila ito sa akin noong 2022. 'Di ba, na ipapadukot ako dito o ipapatumba o lahat na ng klase, ipapa-extradite, mga ganyan. Sabi ko nga, gawin niyo, putang ina. 'Di ba, ang tagal niyo nang sinasabi. Naalala niyo, NBI, DND, DILG, PNP, AFP versus Maharlika. Well, ako lang talaga dahil ako naman sumasagot sa lahat ng ito, and syempre kasama kayo dyan, mga palangga. Lumalakas ako because of you. Dahil nandyan kayo. Ngayon, kakasuhan na ako. Kaya sabi ko, bring it on. Alright? So, fake news daw na si Lisa Tanas ay na-hold. Okay? Again, hindi ko sinabing 100% na-hold si Lisa Tanas. But, mga kababayan, naglabas sila ng picture. Si Lisa Tanas. Alright? Naglabas si Lisa Tanas ng picture, mga palangga,
Tignan natin si Lisa Tanas, ha? Okay? Sa kanyang website, sa kanyang Facebook page, pakita natin, na one day, yesterday, nag-turnover of donation Eklabush. Tapos nakita nyo yung emphasis, turnover of donations, Girl Scout, Chuchu-Chuchu, FL Office, Manila, March 11, 2025. Pansinin natin yung ibang mga post niya. Alright? Pansinin natin ang kanyang mga post in the past. Okay, tignan natin to, ha. Ang dami niyang mga post in the past na wala namang mga yung mga ganyan klaseng mga ganyan klaseng parang na mga binibigyan ng emphasis nga na nasa Pilipinas siya. But anyway, nag-post ngayon ang Girl Scout of the Philippines. Shinare nila yung picture ni Lisa Tanas na yan. Gusto ko gamitin ninyo ang inyong mga forensic, ang inyong mga forensic skills kung paano natin ito hihimayin. Okay? Ang mga pangluloko sa atin ng mga bangag na ito. Alright? Alright, tignan natin. Girl Scout of the Philippines. Stay tuned dahil may pasabog tayo sa gitna ng ating vlog. Alright? Keep sharing. One day. Okay? Basahin ko dyan. Ayan yung picture. Alright? Ang sabi dito, we are deeply grateful to the generous donation received from 2 successful art exhibits, Goldenberg Mansion and Goldenberg Mansion Art Series Exhibit, Series 3 Exhibit, Tapiceria with Girl Scout of the Philippines as the sole beneficiary. The donation was officially turned over to us through our Chief Girl Scout, Lisa Tanas, reinforcing the impact of art, walang date. Hindi ba ang Girl Scout, ang isang website ng gobyerno o may pinupondohan ng gobyerno, meron kang sariling posting kung kailan, paano, ano ang mga kaganapan, when, where, what, how. Pero bakit sharing lang? Makikita natin dito, tayo ay nag-iimbestiga dito bilang isang mamamayang Pilipino na concern sa pera ng bayan na nilulustay ng mga buwakan ng inang ito. Alright, so tignan natin ang mga comments. Okay? Ang sabi dito, pictures, ayan, may mga nagsabi, share po, sabi ng isa, sabi ni Rayleigh Lopez, shared post talaga? Wala ba kayong official na sa inyo mismo nanggaling? Okay. Tapos sabi dito, I just noticed that, sabi ni Carol Coach Barcinal, I just noticed that everyday GSP is posting every event that they have. As in everyday, nawawala tayo, but bear with me. Ewan ko, may baka sabotay. Sabi niya, then, they are just sharing a post of Lisa. Now, why they didn't do it the same day, like the usual thing that they do? Comment ito. Ang sabi pa dito, hindi ito March 11. Ha, ha, ha. Parang naipost na ito noong nakaraan. Ang sabi nila, okay, ako nga, tignan mo nga yung buhok. Oo nga, no? May mga na-comment na mahaba daw yung buhok dito sa picture. Okay, tignan natin shoulder length. Oo nga, this is a good point, no? Tignan natin yung pinost sa akin dito. Good point to. Tignan natin yung pinost sa akin mismo ng sinare sa akin mismo ng taga Los Angeles kung nasaan, kung gaano ba ka-ikli, taga mga forensic talaga to mga to. Kung gaano ka-iksi ang buhok ni Lisa Tanas now. Okay, tignan natin. Alright? Aha. Okay, tignan natin. Alright, parang shoulder length lang. Parang pareho lang. Okay, tignan natin. Parang shoulder length lang. Alright, pareho. So, okay, wag tayo pumukos dun sa buhok. Pumukos tayo dito sa comment section. Okay? Ang sabi dito ng mga comment ng mga tao, Daily Tribune, March 2. March 2, 2025 pa ito? No, hindi. Magkaiba ng suot, but we'll see. Alam mo naman, hindi mo pa pagkakaniwalaan itong PCO na to. Sabi ng isa, dapat mga detailed. Ang gagaling ng mga nagko-comment. Mike Santos, sabi ni Mike, dapat may mga detailed 5Ws and 1H at ang incomplete naman ng mga post ninyo. Hindi ka panipaniwala. Ha, ha, ha. Why shared post na lang, di ba? Always upload your own photo. Way back, you always upload your own photos. So lahat ng ito, nagdududa yung mga netizens. Okay? Ngayon, ito ang hamon ko. Kung ito ay nasa
Pilipinas si Lisa Tanas. Mag-live siya ng video. Kung gusto niya i-debunk itong mga alleged reports na ito, okay? Mag-live siya na nandiyan siya sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, eto na tayo. Ngayon lang, kaya actually hindi dapat tayo magla-live kasi nakakuha tayo ng impormasyon. Okay? Napag-alaman natin, according to our source, na ito hindi na to bago sa akin. Ang nag-orchestrate ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ayon sa informante, ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason ay what? Ang reason, dahil talagang gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala, in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya, talagang focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi, talagang kailangan kidnapin, ipadukot ang Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siyang inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung in-orchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minoridad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids, okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Tichua na tatay ng mga bata. Diba? Medyo balikan nyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi nyo masyado ma-absorb to. Pero, balikan nyo na lang yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So, napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na.
Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito. Ayan. At isend nyo dyan, yan ang crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa-shock, ulitin ko muli. Tapos mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito na mga party-party kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila. Hindi ganyan ang working visit. At dapat na yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. 'Di ba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa iyo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, tingnan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay? Na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita nyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwakan ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwakan ng ina o baka na-overdose na rin.